I'm seeing visions through my dreams, seeing myself swimming in the universe. My ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me bye-bye love. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. The gift I fully embrace within. Hello everyone. So alam ko inaabangan niyo to. Thank you sa pag-support. I want you to know that this is a general reading. So pwedeng mag-resonate sa inyo yung buong reading, pwedeng konti lang. Take what's only yours, okay? Wag niyo hindi ko po ipinapa-feel sa inyo na inaatake ko yung buhay ninyo. I am just reading the cards. So, kung may lumabas po dito na parang feeling nyo pinapagalitan kayo, hindi po yun yung intention ko, no? So, pasensya na, ngayon pa lang. Kaya kapag hindi naman siya nangyayari sa inyo, di wag nyo i-take, no? Kasi general po siya. Wag po kayo sa akin magalit. At kung lalo na kung hindi ko naman binanggit ang inyong pangalan, ha? So, kasi meron may iba nagagalit sa akin. Bakit daw ganito, ganyan-ganyan. General po ito, no? So, hindi lang naman po kayo yung tao. General ito. So, pwede itong sa single, sa magjowa, sa third-party situation, sa kasal, no? Hindi naman pwedeng lahat yon nasa yung na-experience nyo. Okay? General. I just want to reiterate the general part. So, tingnan natin kung nakokonsensya ba, no? Si person na nagkaroon kayo ng separation. Breathe. Orphaned. Peace. Well, ang nakikita natin dito parang mas gusto rin naman niya. Yun nangyari na parang okay, nagagawa ko yung gusto kong gawin nang walang sumisita, no? We can say that siguro nagwawalan ito ngayon, no? But on the other hand, pero para kasing may kulang. Alam mo yung naggagawa mo yung gusto mo, pero meron hinahanap yung puso mo. So, can you say that that feeling is satisfaction? So, I feel like hindi. No? Oo, malaya kang nagagawa ang mga bagay-bagay, pero alam mo deep inside na may hinahanap ka. With the peace in here, siguro medyo ayaw niyang intindihin, no? May part na siguro sinasabi nito sa sarili niya, ginusto ko. So, might as well, no, i-take advantage ko na lang itong situation na hindi kami magkasama. Yung soul niya, yung puso niya, parang sinasabing, sure ka ba? Masaya ka sa ginagawa mo? Well, siguro pinipilit, no? Kasi with the orphan in here, alam mong may kulang. Alam mong hindi ka kumpleto. Alam mong merong part na siguro konsensya nga din, no? Na meron kang iniwan or baka niloloko niya lang yung sarili niya na siya yung iniwan. Magulo din naman ang isip niya. Though, nandito siya sa, pwedeng meron din siyang denial sa sarili niya. Baka ayaw niyang tanggapin na
nagkamali siya ng desisyon, hindi pa masyadong nagsisink in lahat. Pero isa lang ang sure dito, na hindi satisfied, no, yung puso niya sa mga nangyayari. Let's check the core. The Hangman. The Hangman kasi medyo magulo na medyo gusto, no? Magulo yung nangyayari sa buhay, pero somewhat hindi siya gumagawa ng paraan eh. The Hangman, as you can see, no? Nakabaligtad siya in traditional tarot. Nakabaligtad siya, pero hindi siya yung nag-struggle. So, meron part doon na hindi ko alam yung nangyayari. Hindi ko alam kung tama ba yung mga nangyayari. Pero ayokong gumawa ng way. Siguro, hindi ito tinatamad eh. Baka natatakot, no? Natatakot baka yung mga moves niya na susunod na gagawin, hindi na naman pumabor sa kanya. So, nandito nga tayo sa denial stage na, ay hindi, mag-work to sa akin. Hindi, itong decision ko, kahit nandyan na, no, yung mga signs, parang ipinapakita na ni universe na, uy, parang may mali, no? Parang sinasabi sa kanya, hindi aligned yung decision making. So, siguro mataas nga ang pride, no? Hindi tama ito. So, ipinagsisiksikan niya sa utak niya, tama ito. With the judgment, that makes sense. The judgment showed up. Tama itong aking mga yung direksyon na tinatahak with the Queen of Swords, no? Humahanap siya ngayon ng butas para mabigyan na, ma-justify, no? Itong ginagawa niya sa sarili niya or ma-justify itong decision niya, hindi ako mali. Kasi mahigpit naman siya, kasi dominante naman siya, kasi ganyan. Okay, so kung nandun siya, dun sa part na your person's pointing fingers at you, that wouldn't make your person feel also satisfied. Parang niloloko niya lang yung sarili niya dito, no? Niloloko niya lang, kaya siguro nandito yung breathe. Kasi parang sinasabi na sa kanya, huy, nagsha-shake na yung world mo. Ano pang gagawin mo? Hindi, kaya pa. No? I can see here, with the peace, sa ngayon, pero this egg is about to crack. Aantayin pa ba niya na tuluyan mabasag ang mundo niya, tuluyang etong magkaroon ng disruption, no? Sa nangyayari sa kanya. On the heart space, Four of Cups, doon sa mga nakakaintindi ng tarot reading, I believe that we are very aligned. Kanina ko pa sinasabi na meron ditong ayaw tanggapin. Nandyan na sa harapan, no, yung mga senyales, yung mga signos na hoy, may mangyayari pa. Hindi, kumbaga natitikman niya dito is tip of an iceberg pa lang. Ay hindi, no? Hindi yan totoo. So, talagang yung denial niya mas balakas. Let's clarify the Four of Cups with the Five of Swords and the Hierophant. Meron yata itong para kasing yung panloloko niya sa sarili niya. Hindi na ikaw yung niloloko niya. Tapos na tayo doon, no? Ang niloloko niya na dito yung sarili niya. Kasi with the Five of Swords in there, pinagdudukdukan niya sa sarili niya na
keep it up, no? Kung ano man nangyayari sa buhay mo, masosolusyonan mo pa yan. Magkakaroon pa yan ng mga mabuting mangyayari, no? Ah, well, we're not hoping na bumagsak si person at one point in time, minahal mo din naman yon. And we are also not praying for someone, no? Or we are not asking for someone's demise. With the Hierophant kasi here, para kasing mas okay, no, ang buhay niya, ang direksyon ng buhay niya nung nandiyan ka. So since nagkaroon ng separations, whether it is just physical or energetic separation or both, no, with the Five of Swords, pilit niyang nilalaban. And that makes sense. Then, sa buhay ng tao, kung merong ngang hindi magandang nangyayari, that makes sense na ilalaban mo talaga. Kasi nandoon sa baba lang namang magpatalo ka pa, no? If you're on the rock bottom, there's no other, way for you but to go up, 'di ba? Uh, let's see. Let's see what's in the past. The Knight of Cups. May emotion naman siya, no? Pero hindi po ito yung same emotion na katulad ng sa'yo. Siguro mas mahal mo siya kaysa sa mahal ka niya. There are moments here na parang binabagalan niya, no? Yung takbo ng relationship. And this is intentional, no? With the Magician in here and the Two of Pentacles. Siguro merong part dito na gusto kang mangyari or meron kang gustong mangyari. Probably you want to put the connection into another level, no? Siya intentional naman niya papabagalin para hindi agad mapunta doon sa gusto mong mangyari. Let's say, either this is cohabitation, proposal, marriage. Kasi hindi pa siya ganun ka-sure. Again, we're talking about the past, no? So, let's check your person's headspace. So, your person's headspace, actually, the Ace of Swords, the Seven of Swords, the Nine of Swords. Hindi lang to subconscious eh. Alam niya na stressed or medyo stressed na si person. At alam niya na i-stress ka rin sa kanya. Kasi with the Seven of Swords, ito yung thief in the night, ito yung parang sneaky na, pero kasi ito, no, ang ginawa niya sa'yo, yun din yung ginagawa niya sa sarili niya. So, kung naloko ka nito, niloloko niya nga yung sarili niya. That I don't know kung this is how your person was built, no? Kasi, bakit niya gagawin ito sa taas ng pride? Siya na lang to mag-isa di ba? Kung siya na lang, kung ikaw, kaharap mo sarili mo, kaya mo po bang sabihin na hindi? Kahit nandiyan na sa harap mo yung mga stress, sasabihin mo pa rin hindi. So, the denial, the deceit, parang nasa dugo naman na nito. Let's check what is going to happen in the not so distant future with the Eight of Cups. The Four of Pentacles. And the King of Wands. I think na itong si person, meron kayong, tulad ng sinabi ko kanina, energetic and physical separation. So, sa mga bago,
Ay hindi lang ito, kasi pag sinabi mong separation, medyo broad yan eh. So, parang hinati ko siya sa dalawa. Physical separation, pwede naman kayong literal, di ba? Ito yung literal na magkalayo kayo in physical form. So, may separation doon. Ang energetic separation kasi, pwedeng nagkikita nga kayo sa isang bahay, sa school, trabaho, pero hindi kayo nag-uusap. So there's actually gap between you, no? So that's energetic separation. Hindi nga kayo in separation sa katawan, separated naman kayo sa gawa. Ang masakit dito, parang combination pa. Magkahiwalay na kayo ng physical, tas hindi pa nag-uusap. For some reason, pwedeng naka-block. So, yung pinipigilan kasi nito yung kanyang damdamin, pinipigilan niya yung kanyang, yung totoong nangyayari. I don't know kung talagang binibigyan niya ng buhay ang fantasy niya or talagang nagsasaya siya sa kanyang bachelor or bachelorette life, no? Na parang, ay, salamat, malaya na ako. Yung kalayaan ba na yun ba yung totoong nagpapasaya? Kasi medyo disrupted, medyo stressed din siya kahit nakuha niya yung kalayaan, kahit nakuha niya yung freedom na gusto niya, no? Let's check some more cards. Ayan. Again, pagbigyan niyo ako, mahaba naman itong reading na ito. Itong reading na ito is exclusive lang dito ha sa YouTube. So wala nito sa Facebook, wala din po ito sa TikTok, of course. TikTok medyo konti lang yung time frame. Sa Facebook hindi rin naman ito kasya. Pero if in case, alam niyo naman, mapaparaan ang mga gumagaya sa akin, no? Or nagpe-pretend na ako hindi gumagaya. Madami naman kasi tarot reader dyan. Nagpe-pretend na ako. So, hindi po, no? Dito lang to. Kasi pwede nilang hati-hatiin ito. Dito lang to sa YouTube. Pag nakita nyo to sa ibang platforms, hindi na po ako yon. Okay? So, just want to reiterate at hindi rin po ako unang mag-message sa inyo. Okay? Hindi ko po ilalako. Kayo po yung mag-message sa akin if in case you want to request for a reading. And speaking of, Diyos ko, matutulog pa yata. Matutulog pa ba ako? Fully booked na tayo. Let's check here kung ano na yung energy ni person sa entire situation, no? Alam natin medyo na siya, stressed, pero deep within, no? Ano nang the tower. This is actually alam niyang pabagsak ang buhay niya, alam niya na siguro even to a point na meron tong mga nasasadlang gamit na, no? Even to a point na meron na tong mga pati yata mga lupa, no? So diskaril, no? Na-diskaril ang kanyang buhay nung nawala ka. Pero, bakit parang sinisisi ka niya dahil hindi mo siya ginaguide? Sira ulo to. Wala na nga kayo. Ayaw mo rin makipag-usap. So, paano ka mag-guide? Gusto mo maging magician yung tao? Medyo naiinis ako dito. Medyo kanina naaawa pa ako eh. Pero kasi yung ginagawa niya, humahanap siya ng butas para isisi sa'yo lahat. So parang sira ulo. With the Seven of Pentacles, so ngayon inaantay ka. Paano nga aantayin with the Knight of Wands na pumunta ka? So ano to? May pagka Disney princess, no? Or Disney prince ang tawag natin dito.
gusto niya na siya itong damsel in distress and ikaw itong um, Prince Charming na isi-save siya, no? Siguro nasanay dahil baka meron po tayong superhero tendency, yun nga tayo, or superhero syndrome, no? Na kapag dati siguro, no, hindi maganda din ang buhay nito, um, naayos natin. Meron tayo ditong syndrome na maayos ko ang buhay niya. Titinuyan sa akin, no? Nagawa naman natin. So, parang gusto niya ulitin. So, nagpapahabol. Magpapahabol, hindi naman aso. Bakit magkahabol? Yung mamaya pag hinabol ka, kagatin. Ay, nako. Where's the 7 of Cups? This is what's cooking. So, there are opportunities. There are parang your person here. Ano to? Mas bagwawalwal ba siya? Kasi parang ang dami niyang bubuksang pinto. Yung iba, pasok, pero more on sablay. And the 4 of Swords. Hanggang manawa siya, hanggang habang buhay siyang magaganyan. Yung happy-go-lucky. Parang bahala na si Batman. Uy, adult ka na. Bakit ganyan ka pa mag-isip? With the 2 of Wands. So parang sandali na lang itong kung inaantay mo na panahon para magkaroon siya ng enlightenment. So, literally, wala pa naman talaga siyang enlightenment kung ganito ang kanyang takbo ng pamumuhay. Ano yung nasan yung enlightenment doon? 'Di ba? Nasan yung enlightenment sa isang bagay na hindi na nga sana man lang nandoon yung acceptance para sa sarili niya, 'di ba? Yung sa sarili na lang niya, ay hindi na pala maganda yung nangyayari sa akin. Gagawa ako ng isang bagay ngayon para lusutan ito. Ngayon, ang gusto niya mangyari, hindi na nga maganda yung nangyayari sa kanya. Gusto niya pa, isa-save siya ng tao. Ba't hindi siya pumunta sa nanay niya? Or sa parents niya? I don't know, baka either mama's boy, daddy's girl, na-spoil, no? Ayaw kong sabihin bunso or siguro favorite, no? Pero hindi naman bunso, wala pa naman ako nakikita dito, especially pag lumabas ang full card, yun pwede natin sabihin. With the 2 of Swords, the 6 of Pentacles, this is your person's hope and fear, and the 9 of Pentacles. Hi! So, hayahay talaga siya, no? Actually, ang gusto niyang mangyari dito, kahit you are in separation already, gusto niya, inaasikaso pa rin siya, binibaby siya, with a 9 of Pentacles, no, ipag-grocery siya, ay, nakahanap ng katulong. Hindi jowa, hindi partner, hindi lover ang hinahanap nito. I'm sorry for the word, alam ko mahal mo, pero parang pabigat siya sa buhay. No, parang ang laki mo na para magpabigat, ang laki mo na para iasa yung buhay mo sa iba. Ito ba yung lumalaki or tumatanda nang walang pinagkatandaan? I don't like the perception of this person dahil feeling niya dapat ang lahat ng tao ay iikot, no, sa kanya. Diyos ko, parang gusto niya ang mundo ng tao, no, kailangan nakafocus lang sa kanya. So medyo di lang pala medyo, selfish ito, no. The 6 of Swords,
naiinis ako. The Two of Cups and the Seven of Wands. So, nakikita natin dito, strategically, ginagawa niya itong mga bagay na ito. Nagpapakawalwal siya, nagpapasaway, siguro, no, strategically, para siguro may magsumbong sa'yo at isave siya. So, meron talaga ditong mapanadya, no? Itong person mo, mapanadya siya sa mga bagay-bagay. Kulang sa pansin, nakokonsensya ba? Actually, hindi ko nakikitang nakokonsensya, pero chances are, hindi siya nakokonsensya. Kasi kung may konsensya siya, hindi kanya papahirapan. Kahit separated na kayo, kahit you are in separation with this person, gusto nyo nahihirapan ka, hindi konsensya tawag doon. Makasarili, no? Kung meron man siyang regret dito, yun yung decision making niya, nagkaroon kayong separation. Konsensya, I doubt. Siguro dapat ang ipinapakain mo dito, no, safeguard. Baka naman safeguard, no? Para magkaroon, ihalo mo sa pagkain. Lutuan mo minsan. Konsensya. Gusto mo pala ng konsensya, ha? O, ayan. Diba? Safeguard. So, that is your reading. Hindi po siya konsensya. Nakatagpo ka ng isang taong walang konsensya. Ngayon, tanong ko lang, ikaw ba nakokonsensya ka na ganyan yung ginagawa sa kanya? Uulitin mo ba? Kasi parang nasanay ito sa'yo na binibaby. Parang nasanay ito na kailangan lagi mo siyang isi-save, lagi mo siyang pagsisilbihan. Mahalin mo naman din yung sarili mo, no? Actually, ayoko magpagalit kasi dito pa lang naiinis na ako. Nakakainis yung person mo, no? Damang-dama ko yung inis mo, or baka kapiranggot pa lang itong inis na nararamdaman ko. How much more pang nandiyan ako sa sitwasyon mo, no? So, this is your reading. Walang konsensya. Let's check the zodiac sign of this person. So, pwedeng ito kanyang sun side, or meron siyang ganito sa chart, or baka nandito din ang iyong zodiac sign. So, Taurus, Sagittarius, Virgo, Pisces, Capricorn, Leo, Cancer, Libra, Scorpio. Aquarius, did I said Virgo? Yeah. Gemini. So, this is your reading. Love and light sa inyo. So, kung gusto nyo pala ng magtanong, no, nandun po yan sa ating kung gusto nyo magtanong, meron tayong link sa reading na ito. No, i-click nyo lang yung link na yon, dadaling kayo sa website, nandun po yung information, fill up the form, take advantage of the 4 questions plus 1, or if you want to do a personal reading, nandun po lahat, no? So, again, this is your reading, Love and Light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye.